yun? Kami po ni Sister Bea. Kasi first, tipi ko po kay Mami Pastora Rose nung Mami na Pastora eh. Pwede tumayo dito. Diyan. Hindi kasi naghahanap po kami ng bahay kasi kailangan namin lumipat kasi there's something mabaho lumalabas sa drainage ng aming laundry room at saka ng okoro. So nagkakasakit na yung mga anak ko dahil sa mga sakitan dyan. So kailangan pa ng confirmation ng medical legal dun sa certificate dun sa Shonica na pinupuntahan namin. So yung Shonica namin, ang tagal sumagot. So yung City Hall, ayaw sumagot din. So ngayon sabi ko namin, tagal nilang sumagot. Ngayon sabi po ni Mami Pastor na, hindi na ako daw ng bahay. So kumuha po, naghanap po kami kaagad, walang kaabog-abog. Halika na ate, hanap tayo ng bahay. So nakakuha naman po talaga, nakakita. Maganda kasi bahay talaga siya. So 2 months pa lang daw bakante yung bahay. Up and down 2 kwarto. Ang laki. Yung isa pong kwarto, pwede pa maging Bible study sana. So maganda pati yung sala. Oo, talagang kapalang-palakpak talaga siya. Kapalang-palakpak. Pero pagdating mo dun sa labas ng bahay, sabit-sabit po yung mga kordon. Ng mga kuryente. So parang nagkaroon ako ng, ewan ko kung nadoka ba ako. Nagkaroon ko yung apoy, yung alambre. Nakakita ako ng vision na may apoy. So, dinegma ko, sabi ko, dokring yata na naman ako. So, ayan, no? Panhik po kami dun sa loob. Maganda talaga maanuhalas naman siya. Magkaan po kahit si Sister Bea. Kung ako to, ako ganda to, ganyan-ganyan. So, ako naman, oo nga. Pero nakita ko una pa lang naman, sa labas, meron na siyang apoy-apoy eh. And then, kinagabihan po, walang kaabog-abog. Tapos na po kasi kada alas 6, kumakain po sila kami. Kailangan alas 8 tulog na yung mga anak ko. Para ako lahat maayos ko na. So, 8:30 na yata ang saraduhan ng suka sa amin. Opo. E di, nag-adobo ang Sara. Nag-adobo ng adobo. Alam nga rin oras, sabay, nagsaing pa kasi nasira yung rice cooker ko. So, parang Pilipinas ako. Saing ako sa kaldero. Ganun pa, no? Wala sa oras talaga. Iniwan ko yung 3 anak ko. Sabi ko, dyan muna kayo ha. Bibigyan si nanay ng bawang. Talaga, bumili ng isang bawang para lang yung sa adobo. Walang kaabot ako. Di, punta. Uwi, luto. Habang naghuhugas, Lord, talagang sabihin natin, pag hindi Kristiyano, makita kang baliw ka, nagsasagta ka mag-isa, no? Sabi ko, Lord, kung para sa akin po yung bahay na yun, napakaganda po kasi gusto kong gawin isang kwarto na Bible study namin. Welcome po lahat pumunta doon, masaya po. Pero kung yung will ko naman ang masusunod, ayoko, gusto ko yung inyo ang masunod pa rin. Di, ayun nga po, no, bigyan mo po ako ng sign. Pero bago ko nagluto, nagsalita na ako ng gano'n. Kung nakakapagod, naghuhugas ako, binitawan ko. Tinulungan ko yung baboy sa ref. Nagluto, ay walang bawang, punta doon. Mamaya, magsaing. Nasunog. Kabider ko si ate, tinignan ko, check ko, ay, teka lang, check. May tubig. Ang dami. At ang hina, parang nag-iin ng, kasi turo sa akin si Sister Bea, pag mag-aadobo ka, huwag nilagay ng tubig, mahina lang ang apoy. So, mahina ang apoy. Di, nagtubig siya ng sarili niya, nagmantika ng sarili niya. Di, ayan, ganyan. O, blablabla, ganyan. Maya, tapos na kami ni Sister Bea, sabi, pag-pray natin, humingi ka ng advice kay Mami, humingi ka ng pray, ganyan. Naalala ko yung si Ate Cynthia, Ate Cynthia din pala, ganyan. So, punta ko ng kusina. Sunog ang adobo. Sabi ko, saglit na oras, nasunog ang adobo. Di nagsaing, sabay ang adobo at nagsaing. Ayan, ganyan mo, para bumaba yung tubig ng sinaing. So, tinakpan ko. Di okay pe. Ang hina-hina. Di alas 9 na. O mga anak, mag-pray na tayo. Gabi na, inabot na tayo ng gabi. Nag-pray kami. Bakit ba? Mami, matulog ka na, sabi nung Raisa. Natulog na ako. Iyo. Tulog sa paanan nila. Siksikan ang paanan ganyan.
nakakatulog po talaga ako. Pero, actually gaga ang pakiramdam ko. Pero actually gaga talaga ako. Pero nakatulog ako, umabot ang alas 3 ng madaling araw. Talagang may gumising na sa akin. Bigla talagang akong ihing-ihin na talagang kinakain ko siya. Pero nung tumayo ako sa kama, wala naman akong ramdam na basta parang pinabangon lang ako. At paglabas ko ng ganyan sa kusina, ang init! Yung pala yung kanyan. Kaspa. Lord, sabi ko, in Jesus' name, ang sinain ko, sabi ko, bigla ako nawala sa ano? Mahina siya. Pero nagtataka po kayo, bakit dapat kailangan itim na po ba yun, di ba? Dapat sunog na yun eh. Ang kulay niya is para kang brown na nag-toast lang ng tinapay. Ganon. Sabi ko, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 na oras, nakababad sa Yung pala yung nakita mo. Yan yung nakita. Yun na siguro po ang sign sa akin ng ng Panginoon. And then, wala pang sagot ang mami. Malamang. Kaya kasi sabi ko, hindi mo sinisisi ang mami natin Kasi ang sabi ko, once ang mami hindi ka agad nag-reply ng ganitong oras, eto na yun. Sabay nagkaroon pa ng mga ganong aberya. Tapos alas 3, pagtingin ko sa Bible ko, sa phone ko, wala ang mami. Ito na po yung Lord. Ito pong window, tatanggapin ko po. Kahit gusto namin ng bahay, hindi po namin kukuhanin. So kinabukasan ng Sabado, kahapon ng tanghali, 1:30, tinawagan ko po kaagad. Kasi umpisa pa lang yung mama, nagkamali niya. Nag-iba siya ng salita niya, sakay siya. Pagdating po namin dun sa bahay, nag-iba po siya ng word. Tumakas ang action. Tumaas. Nag-iba siya ng presyo. 8 inches, supposedly. So, hawak ng gobyerno, di ba, ako. So, idodoktorin daw. Sabi ko, sorry po, Lord, idodoktorin niya para sa amin. Tutulungan talaga kami. Diba? Kaya doon palang parang, kaya parang hindi ka-bless kami tumira doon. Kaya ayun, talaga naman. Yun po. First testimony.